Apollos, but each man must be careful how he builds on it. Ito ang problema sa mga corrupt na Bible version natin sa Pilipino na publish ng Philippine Bible Society at ng ibang society. Ito yung omitted sa Ambagang Biblia, Magandang Balita Biblia 1, Magandang Balita Biblia 2. Yung isang simple na word na hindi dapat alisin. Ano ito? Ito ang spelling niya sa Greek. Ito yung pause. Pause. Na tinatranslate sa English na how. Paano. Meron ba kayong iba-ibang mga English versions na how dyan sa upuan nyo? Pansin nyo mabuti. Nandiyan dyan yung salita pause sa Greek na translate na sa audio version. How you feel? How. Nandun yung salitang how. Hindi ito pwedeng alisin sa salin. Kaya nga, minsan nakapagduda kung talagang tinignan ang original languages ng Holy Scripture na mga translators dito sa Pilipinas, local versions. Kasi kitang-kita naman yung salitang pause sa Greek na ang ibig sabihin, how. At hindi mo pwedeng itabi yan o itapon. Kasi napakahalaga niyang 3-letter word na how na yan. Ang sabi nito ni Paul, each man must be careful how he builds on it. Kung paano mo tinatayang iyon. Alam nyo, kahit sa daily living natin, ang dami natin mga house, mga steps. Kasi hindi pwede mawala yung paano mo ginawa. Dahil kung hindi mo alam kung paano yung ginawa, maling paraan ito. Nagluluto ka, sabi mo ang luto mo, adobo, meron kang paraan. Kapag iniba mo yung paraan, iba na yun, ibang luto na yun. Kaya dito sabi ni Pablo, each man must be careful how he builds on it. Hindi niya sinabing maging maingat kayo na dahil nasali ng mga local versions natin. Ang sabi niya, maging maingat kayo kung paano nyo ginagawa yung pamamaraan. At inspired ng Word of God, hindi pwede magalis ng mga salita sa translation. Napakahalaga nitong salita na ito dahil dito pinapakita, hindi basta daang ministry. Na kung ano lang ang gusto mong paraan, ayun na. Sabi ni Pablo, how he builds on it, kung paano mo ginagawa ito, kung anong paraan mo. Meron tayong principle na sinasabing, the end does not justify the means. Hindi pwede mangyari yun, yung mga revolutionary, kahit na magkaroon pa tayo dito, malaga, magkaroon tayo ng synthesis. May mga para-paraan ng mundo, pero sa ministry, hindi na justify ng maling paraan ang tamang layunin. Merong absolute standard ng Panginoon, at ito nga, yung feeling ng Holy Spirit sa bawat aksyon ng ministeryo. Hindi natin pinag-usapan ng resulta. Ang pinag-usapan natin yung pamamaraan. Kasi ang resulta, mapanlin lang yan eh. Ang ganda ng produkto niya. Ang ganda ng nagawa niya. Ang dami-dami na nila. Lumalago na sila sa number, sa numero. Hindi usapin ng resulta lagi dyan. Paano mo yan ginawa? May gimmick ka bang ginawa? Human viewpoint ba ang pananaw mo sa buhay? Ito'y walang kwenta. Walang dulot na luwalhati sa Panginoon. Ito'y masusunod rin sa judgment seat of Christ. Kasi ngayon, lagyan mo lang ng katagang in the spirit ang isang activity sa espiritu na. Lagyan mo lang ng salitang Christian yung isang activity, Kristiyano na raw. Ay, Christian song. Kahit love song, nilagyan na ng Christian. Ay, sa espiritu, vomiting in the spirit, nilagyan ng salitang spirit. Dancing in the spirit, spiritual na. Be careful how he builds on it. Yung pamamaraan ay mahalaga.
Nung matin kami minsan mga kasama nating pastor dito, si Roy at si Pastor Jim sa isang fellowship na mga kapatiran din natin. Ang sabi ng isang pastor, pinag-aralan nila ang human management at dapat daw apply sa churches ito. Maling prinsipyo. Hindi porket applicable sa business, ayun ang gusto ng Diyos sa ministry. At kahit na magkaroon pa ng tulong yan sa pagpapalago ng ministeryo, kundi yan ang pamamaraan ng Diyos, baliwala rin yan sa judgment seat of Christ. Hindi natin pwedeng paghaluin yan. Kinakailangan hindi ang human management, ngunit spirit movement. Kung ano ang New Testament pattern, hindi porket effective sa business, ay na rin ang dapat natin gawin sa ating ministry. Kaya maraming naliligaw din sa panahon natin ngayon. Pati yung mga pumapasok sa politika, hindi naman kinakailangan na nandoon talaga tayo mga church leaders para lumakas na ang Kristyanismo. Ang totoo, lalo silang napipipi. Pag sila tumatakbo na sa kampanya dahil kinakailangan nila ang boto, napipipi na sila ngayon sa kanilang mensahe. Dati, ayaw sa mga pesta-pesta. Ngayon, happy fiesta. Hindi mo pwedeng sabihin hindi mo alam yan. Nababasa mo yan, nasa lugar mo yan. So yung sinasabi mong dati, naku, ayan ay may basbas ng idolatry, napipi ka na sa mensahe mo. Ang isang Christian leader must be apolitical. Pag pastor kang tinawag, may mga sulat si Paul sa Timothy na huwag kang makialam bilang sundalo ni Kristo. At pag pinag-aralan niyo ang church history, makikita niyo, sa isa-isang kaluluwa, doon bumaligtad ang mundo para sa Kristyanismo. Hindi nga isang kaluluwa pala yun, pwede maging evangelist, sinawag siya roon, manggagawa ng Diyos, at sila magbabaliktad ng lipunan. Hindi napakaraming mga tao, sabihin mo pang Kristiyano, na hindi naman naunawaan ang salita ng Diyos. Ito ang strength ng Dallas Seminary. Lagi nilang sinasabi, feeling of the Holy Spirit muna. Lagi nilang sinasabi, tignan mo baka yan nagdala ng strength ng old sin nature. Baka yan ay hindi na sa Espiritu. Dahil hindi yan sa talino natin, sa magagawa natin. Ngunit ano ang udyok ng Banal Espiritu? Ang sabi minsan ng isang writer, si Humble, ang sabi niya, a major problem in the church is the dust that religion has piled up, concealing the rock. We must sweep aside everything that obscures him. At ang problema minsan sa mga religious group, natabunan na ng mga buhangin yung batong buhay. Yung ating Panginoong Kristo na pundasyon ng ating pananampalataya. Natabunan na yung mga inakala nating dapat na pamamaraan na dapat ito ay mawalis at makita ng pundasyon ng ating pananampalataya, ang Panginoong Kristo. And another is building on it, but each man must be careful how. Kinakailangan natin ang Banal Espiritu, ang dalisay ang salita ng Diyos. Kinukuha natin mga tao papunta kay Kristo, hindi sa grupo natin. Christocentric ang New Testament pattern. Ang primary na dapat makita si Kristo, hindi mga church leaders. At kung tayo natin sa church leaders, kinakailangan mag-repent tayo at bumalik sa ating loyalty kay Jesus naman. Kung sa akala natin yung galing ng tao ang magpapatibay sa ating ministry, tumalon tayo ng kaunti sa Galatians 2:6. Utan, si Paul din naman ang author nito. Galatians chapter 2 verse 6.